Okay, so hello mga kalapatids. So ngayon ay ating i-discuss or tatalakayin ang tungkol sa mga tips para sa mga pigeon fanciers na kagaya natin kung paano mas ma-improve pa ang performance or yung ating pag-manage ng ating mga loft. Okay, so yung unang tips. So knowledge is key. So learn about pigeon breeds, health, behavior, and training methods. Understand the intricacies of pigeon raising and breeding. So, ngayon mga kalapatid ay atin itong i-discuss or explain using or gamit ang ating wikang Filipino para mas maintindihan ng ating mga kalapatids. So, knowledge is key. So, in other words, ang susi natin ay ating kaalaman. So, kailangan nating matuto tungkol sa mga breeds ng mga kalapati, kung paano ma-improve ang kanilang health, at saka yung kanilang mga behavior. So, bawat kalapati, mga kalapatids, ay may kanya-kanyang behavior. So, kailangan nating alamin ang mga yan. At kung paanong training or pamaraan natin kung paano mas ma-improve pa ang performance nating mga ibon. So, kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga ang pigeon racing, kung ano ba ang mechanics or paano ba gumagana ang pigeon racing at saka breeding. So, napakahalaga mga kalapatids ng pagkakaroon ng breeding in the sense that nasa breeding ang isa sa mga paraan para makapag-produce tayo ng mga champions or yung mga magagandang lahi ng mga ibon. Sa breeding pa lang mga kalapatids, dapat ay natutukan na natin yung ating breeders mula sa itlog hanggang sa pagiging inakay ng kanilang mga inikay. Okay? So, kailangan natin niyang tutukan mga kalapatids. Dahil kung failure yung breeding, may tendency na bansot or hindi maganda yung resulta ng ating mga inakay. So, kailangan talaga natin ng kaalaman. So, kailangan talaga natin ng knowledge bilang susi kung paano ba talaga ang pag-aalaga ng kalapati. So, I think lahat naman tayo mga kalapatids ay nagsimula sa pagiging curious. Nagsisimula tayo kung paano ang pamaraan or yung ating hilig sa pagkakalapati ay nagsimula kung paano natin dinedevelop ang ating sistema. So, kailangan talaga natin ng kaalaman o ng knowledge. Okay? So, next, mga kalapatids, so ang pangalawang tip ay quality breeding stock. So, start with healthy, well-bred pigeons. So, quality breeding is fundamental to success in pigeon raising. So, sa breeding pa lang mga kalapatids, dapat quality na. So, kailangan maganda na yung ating mga breeding stock. So, mula sa ating akak at saka hen na ginagamit, dapat quality na dahil magiging useless or magiging useless yung ating mga ibinibigay na vitamins, yung ating ipinapakain kung hindi quality yung ating mga breeders. So, ang breeders natin mga kalapatids ay napakahalaga na ma-determine natin na nasa mabuti ba sila kalusugan nang sa ganun ay makapag-produce sila ng mga magagandang inakay. Dahil kung hindi at the top form or yung health condition ng ating mga breeders ay magiging affected rin yung ating mapuproduce na inakay. So, kailangan talaga na sa breeding pa lang or sa breeders pa lang mga kalapatids ay quality na talaga yung ating mga alagang ibon. So, dapat ay healthy at saka well-bred. So, in other words, magagandang lahi talaga yung ating ginagamit as breeders. Okay, so next mga kalapatids ay proper loft design. So, create a comfortable and secure loft with adequate ventilation, cleanliness, and space. A well-designed loft contributes to the well-being of your pigeons. So, isa sa pinakamahalagang factor or kailangan nating matutunan ay ang pagkakaroon ng magandang loft design. So, meron nga mga fanciers mga kalapatid na ang talagang inuuna nila ay ang pagkakaroon ng loft. Ang mga kalapati ay madali lang paramihin, ngunit kung wala kang proper loft design ay magiging waste or hindi mo ma-maximize yung ganda ng mga ibon mo.
So useless yung mga ibon mga kalapatids, or useless yung ganda ng ibon kung walang proper loft design. So napakahalaga na magkaroon tayo ng secure loft, yung hindi papasukin ng daga o kaya yung mga predators like gaya ng pusa or iba pa. So dapat ventilation, may nakakapasok at labas na hangin, malinis at saka merong space. So hindi rin maganda mga kalapatids na yung loft natin ay medyo maliit tapos meron tayo or marami tayong inilalagay na ibon. So hindi ma-maximize yung ating loft. So dapat maganda at saka well-designed yung ating loft mga kalapatids, dahil ito ay malaking tulong kung anong klaseng kondisyon ang mangyayari sa mga ibon. Dahil kung hindi talaga walang proper loft management, ay magiging sayang yung mga ibon mga kalapatids. Merong mga ibon na magkakasakit dahil hindi nalinisan or walang proper loft management yung fanshield. So napakahalaga na magkakaroon tayo ng proper loft design. Okay, next mga kalapatid ay health maintenance. So regularly monitor and maintain the health of your pigeons. Provide proper nutrition, vaccination, and routine checkups to prevent illnesses. So isa sa pinakamahalaga nating tutukan ay ang kanilang kalusugan. So kailangan nating i-monitor kung nasa mabuti bang kondisyon or nasa top form ba yung ating mga alagang ibon. So meron tayong mga vitamins, both herbal or aesthetics na pwede natin gamitin sa ating mga alagang ibon. Yung iba ay gumagamit ng mga vaccinations against sa mga sakit na pwedeng lumapo sa kanila. At saka i-check natin yung ating kalusugan ng ating mga alagang ibon. So kung ma-observe nyo mga kalapatids, especially sa mga kalapatids natin na palaging nakatutok sa mga loft at sa mga ibon, ay madidetermine or malalaman natin kung may sakit ba o wala yung ating mga alagang ibon. So malaking factor dyan yung observation. Napakahalaga ng pag-observe natin sa health condition ng ating mga alagang ibon. Meron ng iba na yung yung behavior. So kung merong pagkakaiba sa behavior ng ating mga alagang ibon, ay maybe or baka meron silang sakit. So kailangan natin yang i-check mga kalapatids kung kumusta yung kalusugan ng ating mga alagang ibon. May mga fancier mga kalapatids na kung merong hindi mabuting yung health or yung condition ng mga ibon, ang ginagawa nila ay hindi nila ikinakarga dahil magiging useless at hindi makakauwi yung ibon. So kailangan nating i-monitor ng regular yung kanilang health condition. Okay, sunod mga kalapatids ay ang training routine. So develop a systematic training program for your pigeons, gradually increasing the distance as they gain experience. This builds endurance and navigation skills. So napakahalaga talaga ng training routine or yung basket training ng ating mga alagang ibon. So merong mga ibon mga kalapatids na nawawala kahit medyo malapit lang yung pinaghagisan, in the sense that walang proper training routine. So mas mainam na magkaroon tayo ng systematic. So when we say systematic, arranged na training program. So mula 10 to 20 to 30 to 40 kilometers. So dapat palayo ng palayo yung hagis natin sa ating mga alagang ibon. So sa ganyang paraan ay nade-develop natin ang kanilang endurance at saka yung navigation skills kung paano sila uwi sa ating mga loft. So dapat huwag biglain yung ating mga alagang ibon. Then dapat naka-routine. For example, yung pagpaparonda mo sa kanila ay 7 a.m. or 6 a.m. sa morning. So dapat yung schedule na yun yung ifa-follow mo, dahil pag merong changes sa schedule or sa routine, ay mag-change or mabago rin yung paglipad ng ating mga alagang ibon. So dapat naka-routine at systematic. So na systematic, dapat naka-arrange yung schedule ng training program ng ating mga alagang ibon. Okay, next mga kalapatids ay discipline and training. Consistency is key. So stick to your training schedule and be patient. Pigeons respond well to routine and familiarity. So, gaya ng sinabi ko kanina, dapat ay may disiplina tayo sa training
pag sinabing every Friday or Saturday yung ating training, dapat i-follow natin yung mga kalapatids. Hindi yung kung gusto lang natin or kung maisip natin na magti-training tayo, then go. So, hindi yun mga kalapatids. Dapat consistent tayo. So, for example, Monday, Tuesday, and Wednesday ay nagpaparonda ka. Tapos, Thursday ay relax yung mga ibon. Tapos, Friday toss. So, every week or every other week, depende sa yung schedule, ay dapat consistent. So, kung ano yung schedule na inilatag mo, dapat yun yung i-follow. Wag pa bago-bago ng schedule dahil nababago rin yung routine at familiarity ng ating mga alagang ibon. Alam naman natin na yung ating mga alagang ibon ay napaka-sensitive sa mga routine at pabago-bagong disiplina. So, kailangan natin i-follow kung ano yung ating inihandang schedule para sa kanila. Next mga kalapatids ay ang pigeon bonding. So develop a strong bond with your pigeons. Spend time with them, allowing them to become familiar with you. This bond can positively influence their raising performance. So, yung ating pagkakaroon ng oras sa ating mga alagang ibon, mga kalapatids, ay napakahalaga. So, merong mga kalapatids na tumututok o nagbibigay talaga ng mahabang oras para mas maintindihan or mas malaman yung behavior ng ating mga alagang ibon. So, bonding or pagkakaroon ng oras sa kanila ay napakahalaga dahil isa yan sa magiging motivation nila mga kalapatid. So, aside from gagawa tayo or gagamit tayo ng widowhood or yung mga pairing na as their motivation, kita mismo na kanilang mga amo or yung kanilang mga amo ang magiging motivation nila na sila ay uuwi. Okay? So, napakahalaga talaga ng pigeon banding mga kalapatids. Pagkakaroon ng oras sa ating mga alagang ibon. Next mga kalapatids ay monitoring weather conditions. So keep a close eye on weather conditions, especially during races. Pigeons are sensitive to changes, and understanding weather patterns can impact race results. So gaya ng sabi ko kanina mga kalapatids, although meron tayong schedule sa ating training or sa ating basket training, for example, kailangan din natin tutukan yung weather or yung kondisyon, kung ulan ba or init ba. So, kailangan nating i-observe yung pabago-bagong panahon dahil yan ay nakaka-apekto sa paglipad ng ating mga alagang ibon. So, for example, ang schedule ng iyong training ay Sabado tapos malakas or napakalakas ng ulan. So, kailangan mo yung i-reschedule but wag mong biglain yung mga alagang ibon. So, wag mo ring sabihin na since nakaschedule ka ng Sabado, so dapat magtutos ka ng Sabado regardless of weather conditions. Huwag ganyan mga kalapatids dahil naapektuhan yung paglipad at saka yung pag-uwi ng ating mga alagang ibon. May mga tendencies pa na madisgrasya sila dahil hindi maganda yung panahon. So, kailangan din natin i-monitor yung weather conditions para makapag-release or makapag-train tayo ng mas maganda. Okay? Dahil sensitive sila sa mga pabago-bagong panahon mga kalapatids. Next is record keeping. Maintain detailed records of each pigeon's performance, health, and breeding history. This information is invaluable for making informed decisions in the future. So, isa sa factor or areas kung bakit nagiging successful yung mga pigeon fanciers ay ang kanilang record keeping. So, sa paggamit or sa pag-record ng ating mga alagang ibon ay nakapagbibigay ito ng magandang systematic na pamaraan upang ma-determine natin kung anong ibon or anong lahi ng ibon ang maganda yung performance. So, kailangan natin yung i-record dahil especially kung marami tayong ibon, hindi natin ma-memorize kung ano yung performance ng bawat ibon, kung sino yung breeders na ginamit natin sa kanila. So, kailangan tayong mag-record keeping nang sa ganun ay ma-determine natin kung ang performance, kung anong klase ang kalusugan dahil merong mga ibon na sakitin, merong mga family or lines na sakitin. So, kailangan natin natutukan mga kalapatids. So, pag-record ng ating mga ibon, malalaman natin ang performance at saka yung breeding history. So, malalaman din natin kung kumusta yung paglipad ng mga breeders na ginamit natin. So,
Ganyang pamaraan mga kapatid ay meron tayong reference kung ano ang ating gagawin sa ating mga ibon. Next is network with fellow fanciers. Join local pigeon clubs or online communities to share experiences, tips, and knowledge with other pigeon fanciers. Networking can provide valuable insights and support. So, isa ito sa pinakamahalagang tip para sa ating mga pigeon fanciers nang sa ganun ay meron tayong mga learnings pa tungkol sa pagkakalapati. So, aside from joining or maliban sa pagsali sa mga clubs, mga kalapatid, sa local clubs ng ating mga area, ay ngayon na digital at meron na tayong social media, ay napakahalaga na ng pag-asali natin sa mga Facebook groups tungkol sa mga kalapati, pagtatanong sa mga experts. Kung ma-observe nyo mga kalapatids, merong or napakarami na ng mga pages tungkol sa pagkakalapati sa mga social media. So, try nyo magtanong dahil merong mga very supportive at saka magagandang loob ng mga pigeon fanciers kung saan ay ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman nang sa ganun ay mas ma-improve pa natin ang ating performance. So, personally mga kalapatids, ako ay nagsimula rin ako sa pag-join sa mga Facebook groups at saka mga pages nang sa ganun ay makapagtanong kung ano ang gagawin sa aking mga alagang ibon, especially nga at newbie tayo. So, ganyang paraan ay merong exchange of experiences at saka information nang sa ganun ay matuto tayo kung paano ba talaga ang pag-handle or paano ba talaga ang pigeon racing, ang pigeon breeding at iba pa. So, kailangan natin yan mga kalapatids na meron tayong network sa ating mga kapwa kalapatids na mapagtatanungan natin sa ating mga katanungan tungkol sa pagkakalapati. So, kailangan din nating remember that success in pigeon racing requires a combination of knowledge, dedication, and genuine love for these birds. So, base sa tips mga kalapatids, kailangan nating malaman na para maging successful tayo sa ating pagkakalapati or pag-join sa pigeon racing, kailangan meron tayong kaalaman, dedikasyon, at saka love or pagmamahal sa ating mga alagang ibon. So, kung wala tayong knowledge, napakahirap mga kalapatids. Kung wala kang dedication, napakahirap magbigay ng oras sa iyong mga alagang ibon. At especially kung hindi mo mahal yung mga alagang ibon, ay wala talagang kumbaga patutunguhan yung pagkakalapati para sa iyo. Okay, so yan yung ating mga tips para at least ma-improve yung performance natin bilang mga pigeon fanciers. So, hope meron kayong mga natutunan at kung meron kayong mga katanungan, paki-comment na lang below at nang sa ganun ay ating mabigyan ng response. Tapos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Okay, so maraming salamat mga kalapatids.